LiPo battery voltage tester, low voltage buzzer alarm. Ginagamit ko to sa solar setup natin sa mga lithium batteries natin, dahil ang trabaho nito, binabasa niya yung battery mo, yung every cells ng battery mo ay binabasa niya from cell number 1, 2, 3, and 4 kung naka 4S ka or 4 series, binabasa niya. Then at the end of the report, bibigay din niya sa'yo yung overall voltage ng battery. So hindi ka na mag-aabala sa pag-test ng battery mo na every now and then i-check mo yung voltage, kung ilan na ba yung voltahe niya, lobat or discharge na. At ito, yung every cells ng battery ay binabasa niya. And meron siyang alarm buzzer na nakakairita kasi napakalakas nito, na pag inabot na yung sinet up mo na voltage kung saan siya ay mag-a-alarm na lobat, ay tutunog itong dalawang maliit na speaker na to. At talagang magigising ka kung tulog ka, at or kung hindi naman, kung maa-alarma ka na may lobat na yung battery mo. So maganda to. Ang nakita ko nito, kadalasan ginagamit ito sa mga drones, yung mga battery nila, para aware sila kung lobat na yung drone nila. Pero sa atin, ginamit ko to sa mga batteries natin dito sa solar setup natin dito sa tool shed. So yan, ipa-power up natin to, at pakita ko sa inyo kung paano to sini-set up at kung saan naman to nakalagay dito sa solar setup natin dito sa tool shed. Okay, so yan, nandito tayo ngayon sa solar setup natin dito sa isang battery natin na cylindrical cells, no? So dito, kailangan natin dito ay yung ganitong connector. So dito natin to i-connect pag ganyan, dito yan sa left side. Okay, so explain ko lang ito. Pagka-wired natin ito ay papasok ito sa ito, yan papasok dito. Meron tayong tinatawag na connection sa mga every cells nya. Ito yung positive side, na-connect dito. Positive, ito lahat may mga color coding, pero negative naman yan lahat. Negative side, negative side, negative side, saka ito, bali 5. So from here, nag-connect tayo dito ng balancer. So dito may ano din siya, may 5 din siyang pin. Tapos sinabay ko na lang yung wiring nito, in-insert ko na lang dito. In-insert ko na lang dyan itong ano natin, itong pin, para magkaroon ng connection. So itong pin na to, 4. Ang babasahin nito ay yung first cell nya. First cell nya ay sa negative, yan sa baba. Second ay yung dito na naman sa negative nito, then negative ulit dito, at last is yung negative nito, at yung last side na pula ay dito na yung kukonek. Yan, dito, ito. So yan, at ito ating ano ay ito, kukonek mo to dito sa left side, ganyan, at magpa-power yan. May dip siya, makikita nyo, may reading na siya. Ngayon, paliwanag ko dito na yan yung all voltage niya, 13.3. First cell, ayan, mabilis kasi yung paglilipat. Yan yung all voltage niya. Now yung first cell is 3.32, second cell is 3.29, third cell is 3.35, fourth cell is 3.33.
Then ang over voltage is 13.3. Kita nyo, mukhang hindi siya balance. Pero balance yan. Positive, negative side, 13.3. 13.31. Then, in every cell, first cell is 3.32. Next, 3.32. Next, 3.32. Last is 3.32. So balance yan lahat. Dito hindi siya balance. Sinasabi niya dito na overall charge is 13.3. First cell is 3.32. Tama yan. 3.32 tama. 3.33, 3.34. Okay, so kayo na mag-judge nito kung gusto nyo. At now, kung paano to nag-a-alarm, siniset, pakita ko. Pag click mo yun dito ng isa, punta siya sa 2.7, then 2.80, then 2.9, 3.10, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, and off. So yun, pag naka-off, walang alarm. So mag-re-reading lang siya ng magre-reading. Now kung gusto mong iset yung alarm niya, halimbawa anong voltage na gusto mong iset, so dito pakita ko sa inyo ano ba ang full charge nito. Ang full charge niya 14.6. Yan ang pinaka full charge ng lithium battery. Ngayon, pag dinivide mo yan into 4 series, ang each cell niyan is divided by 4, 14.6 divided by 4 equals to 3.65. So yung 3.65, ito yung pinaka puno ng kada cell niya. 3.65 full charge yan. Ngayon, paano naman kung lobat? Kung lobat yan, halimbawa lagay natin siya sa 10 volts. 10 volts. Pag 10 volts, lobat na siya. Super drain na yan. So ano yung every cell niya? I-divide natin naman sa 4. That is 2.5. Ngayon, hindi natin dapat dinidrain yung battery natin. So at least, dapat meron lang tayong for example 12.4 yung pinaka-drain niya na. Para hindi siya nauubusan. Divide natin yan sa 4. That is 3.1. So dito, sa ating ilalagay natin siya dito sa 3.1. Isiset natin siya. 1, 2.7. Hanapin natin yung 3.1. 2.8, 2.9. Yan. Nag-set na yan sa 3.1. So 3.1. So pag ito ay inabot niya na yung voltage na 3.1, mag-a-alarm ito. Tutunog ito. Para i-alarm ka na kailangan mo na siyang i-charge or i-off. So ngayon, for the sake of this video, papatunogin natin siya sa, halimbawa ito, 13.2 pa kasi ito kasi puno pa at medyo mainit ngayon. So ngayon, i-set lang muna natin siya sa hanggang abutin yung halimbawa 13.2 lubat na siya. So i-set natin siya. Ano ba yung 13.2? 13.2 divided by 4 is equals to 3.3. So dapat 3.3 tumunog ito. So yan yung example nito. Pakalakas yan.
So ganun lang po kasimple ang pag-setup nito, ang pag-activate ng mga settings niya, yung mga features niya sa loob, at yung connection niya. Meron tayo ditong 9 series, kasi pang 9 series ito, at pwede rin ito sa 4S. 1, 2, 3, 4, 5, bali 5, dito yung positive side niya. So ito, dalawang klase ito. Meron itong design na parang robotic yung design niya. Yan. Pero meron ding isang ganito na may case siya. Pero parehas lang naman ang loob nito. Halos parehas lang din ang settings niya sa loob. So medyo kumuha ko nitong may casing para hindi pasukin masyado ng alikabok. So yan. Sana nakuha nyo yung pag-wiring natin. Hindi ko na kasi mahanap yung 4S na cable, kaya dinala ko na kayo dun sa solar setup natin. So, good day and keep safe. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye!